Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na ang edad, pakinggan ninyo ito ng mabuti. Dahil ang impormasyong ito ngayon ay maaaring magdagdag ng libo-libong piso sa inyong bulsa. O kung hindi kayo mag-iinat, baka mawalan pa kayo ng benepisyo na sana ay natatanggap ninyo na ngayon. Marami sa ating mga lolo at lola ang hindi alam na may pera na naghihintay sa kanila. Nafalagak sa opisina ng SETI, sa barangay hall o sa OSCA at hindi nila natatanggap dahil lang sa kakulangan ng impormasyon. Hindi ito tama. Kaya ngayong araw na ito, upo tayo ng maayos at pag-uusapan nating lahat ang pinakabagong update tungkol sa 100 na social pension na inaasahang ipamimigay ngayong Marso 2026. Kung sino ang kukuha, paano kunin, ano ang mga panganib na maaaring mawalan ka ng benepisyo, at kung paano mo pa mapapataas ang iyong kita mula sa gobyerno. Kaya huwag na alis pa maupo at pakinggan mo itong kaibigan mong gustong tulungan kang makatanggap ng bawat sentimo na para sa o simula tayo sa pinakamahalagang tanong. Ano ba talaga itong 6,100? Maraming nakakalito rito kaya ipaliwanag natin ito ng dahan-dahan. Ang social pension para sa indigent senior citizens o tinatawag na SOCPEN ay nagbibigay ng 1,000 bawat buwan. Ngunit ang pamamaraan ng pagbabayad ay hindi buwanan. Ito ay semi-annual. Ibig sabihin, tinatanggap mo ang 6 na buwang halaga ng sabay-sabay. Kaya ang karaniwang nakukuha sa bawat payout ay 6,000. Ngayong Marso 2026, ang inaasahang payout ay para sa mga buwan na Enero hanggang Marso. Kasama ang ilang natitirang halaga mula sa nakaraang taon. Para sa mga inam senior na naiwasan ng pamamahabi. Kaya bakit 6,100? Dahil para sa ilang probinsya at lungsod may kasamang 100 na allowance mula sa lokal na pamahalaan. Ang tinatawag na TGIG supplemental support. Hindi ito pantay-pantay sa buong bansa pero ito ang dahilan kung bakit nakakakita tayo ng 60 sa ilang lugar. Ang pinakaimportante ay tiyaking kayo ay nakalista at na-validate na ng inyong barangay at OSCA para makatangkap ng bayad sa Marso. Ngayon, pag-usapan natin kung sino talaga ang karapat-dapat. Dahil dito nagsisimula ang malaking kalituhan. Malinaw na niliwanag ng SETI na ang SOCPEN ay hindi universal. Ito ay para lamang sa mga indigent senior citizens. Ang isang qualified na senior ay dapat walang regular na kita, walang ISET o GSIS pension at dapat frail, sickly o may kapansanan. Kaya kung ikaw ay may tinatanggap ng ISET pension, kahit maliit lang, halimbawa 2,000 o 3,000 bawat buwan, ikaw ay hindi karapat-dapat sa SOCPEN ng FETI. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng maraming pamilya. Ininila ang kanilang magulang para sa SOCPEN kahit may ISET pension na. Kapag nadiskubre ito ng SETI sa kanilang periodic review, hindi lamang matitigil ang benepisyo. Maaari pang hanapin ang natitirang pera at hilingin itong ibalik. Ito ang tinatawag na back kaya maging maingat kung hindi ka sigurado kung karapat-dapat ka pumunta sa inyong barangay hall mosca at hilingin nilang i-verify ang iyong katayuan bago mag-apply o bago kumuha ng payout na iyong Marso. Pag-usapan natin ang isang napakagandang balita na hindi pa naririnig ng marami. Noong Disyembre 2025, irerekomenda na ng House Committee on Senior Citizens ang pagpapatibay ng Universal Social Pension Bill, isang batas na magbibigay ng 1,000 bawat buwan sa lahat ng Filipino senior citizens, hindi lang sa mga indigent. Sinuportahan ito ng 8th Chairperson 8 Marine Mercedes and Gutierrez. Pero huwag pa kayong masyadong masabi. Ang panukalang ito ay kailangan pa ng pag-apruba ng buong Kongreso at Senado bago ito maging batas. Hindi pa ito batas ngayon pero ito ay isang napakahalagang hakbang. Ibig sabihin ito sa hinaharap baka sa loob ng 1 o 2 taon. Kahit kayo ay mai-exist pension, mayroon pa kayong posibilidad na makatanggap ng dagdag na 1,000 bawat buwan mula sa gobyerno. Kaya sundan natin ito ng mabuti. Ipaalam ninyo ito sa inyong mga anak at apo. Kung kayo ay miyembro ng isang senior citizen organization, itaas ninyo ang inyong boses para sa pagpasa ng panukalang batas na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na talagang kailangang malaman ng bawat senior ang tungkol sa Kikitsu at kung paano ito nakaapekto sa inyong mga benepisyo ngayon. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 76 na inilabas ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Jr.,
ang National Commission of Senior Citizens o NCSU ay inilipat na sa ilalim ng FETI. Ginawa ito para palakasin ang koordinasyon ng mga programa para sa mga matatanda at mapabilis ang paghahatid ng serbisyo. Ang ibig sabihin nito para sa inyo ay simple. Ang ACTSU at ang FEDU ay nagtatrabaho na ngayon ng mas magkasama. Ang inyong senior citizen ang inyong mga benepisyo at ang inyong mga reklamo ay maaari nang i-coordinate sa iisang sistema. Kung dati ay pumupunta ka sa ACTSU para sa isang bagay at sa SEDE para sa isa pa, ngayon ay mas malinaw na ang proseso. Para sa mga naghihintay pa rin na mabalidahan ang kanilang pangalan sa listahan ng SOCPEN, ang pinakamadaling hakbang ay pumunta sa inyong lokal na FEFI office o sa OSCAR ng inyong lungsod o bayan at humingi ng update tungkol sa inyong katayuan. Nagpahayag ang SEFI Secretary Rex Gatsan noong Enero 2026 na ang budget ng FEFI para sa social pension ay nadagdagan mula 49.8 bilyon noong 2025 ay naging 51.8 bilyon para sa 2026. Ang layunin ay ma-enroll ang 55,000 pang senior citizens na naghihintay pa sa listahan. Ito ay napakagandang balita para sa mga naghihintay pero nahulugan din ito na marami pang proseso ang mangyayari. Maraming bagong aplikante, maraming validation at posibleng mabagal pa rin ang pamamahagi sa ilang lugar. Kaya ang aking payo sa inyo ngayon, huwag nang maghintay pa. Kung hindi ka pa nakalista, pumunta agad sa inyong Barangay Hall o OSCAR ngayong buwan. Dalhin ang iyong Senior Citizen Certificate of Indigency mula sa barangay at ang iyong birth certificate. Ang mas maaga kang mag-apply, mas maaga kang mapasama sa susunod na payout cycle. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas na hindi pinag-uusapan. Ang mga hidden benefits na maraming senior ang hindi alam na maaari nilang makuha. Una, ang senior citizen discount. Alam nating lahat ito pero alam ba ninyong applicable ito, hindi lang sa pagkain at gamot kundi pati na rin sa transportation, hotel accommodation, leisure facilities at medjing sa funeral at burial services. Maraming senior ang hindi ginagamit ang kanilang diskwento sa mga ganitong pagkakataon dahil hindi nila alam o nahihiya silang itanong. Huwag mahiyang gamitin ito. Karapatan ninyo ito ayon sa batas. Pangalawa, ang exemption. Kapag bumibili kayo ng mga produkto at serbisyo bilang senior, kayo ay exempt sa value-added tax. Ito ay nagkakahalaga ng 12% savings sa bawat transaksyon. Kung ang inyong gamot ay 1,000, ang tunay na babayaran ninyo ay dapat ay mas mababa kaysa 1,000. Pagkatapos ng discount at VAT exemption, palaging humingi ng resibo at tiyaking ang parehong benepisyo ay inilapat. Pag-usapan natin ang SSA para sa ating mga seniors na may pension mula roon. Ipinahayag ng SFS na para sa 2026 mayroon silang pinaghahan partnership sa HICSU para sa Annual Confirmation of Pensioners Program. Ang ibig sabihin nito ay mas madali na ang proseso ng pag-confirm ng inyong buhay para mapanatili ang inyong pension. Dati, kailangan ninyong pumunta ng personal sa branch o hanapin ang isang tao na magpatunay na kayo ay buhay pa. Ngayon, ang ACTSU at DEFE ay nagtatrabaho para gawing mas simple at aksesible ang proseso na ito, lalo na para sa mga senior na may kahirapan sa pagkilos. Kung hindi pa ninyo nagagawa ang inyong sa nakalipas na taon, ito ay mahalaga. Huwag palampasin. Ang pagpapabaya sa ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napatigil ang pensyon ng ilan senior. Tawagan ang hotline 1,455 o pumunta sa pinakamalapit na branch para ma-update ang inyong records na yon na. Para sa ating mga GSIS pensioners, ang mga dating government employees, mahalaga ring malaman ang GSIS ay hindi ganap na naapektuhan ng mga pagbabago sa soften ng FEFI. Ang inyong GSIS pension ay hiwalay na programa. Ngunit mayroon kayong mga karapatan na dapat ding suriin. Una, ang GSIS Life Endowment Policy. Maraming retirado ang may insurance benefit mula sa GSIS na hindi nila alam o nakalimutan na. Tawagan ang GSIS at humingi ng statement of account para malaman kung mayroon kayong natitirang benepisyo. Pangalawa, ang GSIS Pension Loan. Kung kailangan ninyo ng dagdag na pera para sa medical o pang-emergency na gastos, pwede kayong mag-avail ng loan na ang inyong pension ang collateral.
Ang interest ay mas mababa kaya sa typical na bangko o loan shark. At pangatlo, ang survivorship benefit. Kung kayo ay may asawa na GIS member na pumanauna, siguraduhin natatanggap ninyo ang survivorship pension. Maraming asawa ng namatay na GIS member ang hindi alam na may karapatang benepisyo sila. Ngayon pag-usapan natin ang issue ng tax. Maraming senior ang nagtatanong, kailangan ba akong magbayad ng buwis sa aking pensyon? Ang magandang balita ay ang mga pension income mula sa KEF at GIS ay karaniwan exempt sa income tax sa Pilipinas. Gayon din ang SOCPEN mula sa SEFU ay hindi kailanman binubuwisan kaya hindi kayo dapat mahirapan dito. Ngunit kung kayo ay may ibang pinagkukunan ng kita, halimbawa, nagpapaupa kayo ng lupa, bahay o sasakyan, ang kita mula roon ay maaaring subject pa rin sa buwis depende sa halaga. Kung hindi kayo sigurado, kumonsulta sa inyong lokal na GIIT office o sa inyong barangay treasurer para sa tamang gabay. Mas mainam na magtanong kaysa masurpresa sa huli. Pag-usapan natin ang mga practical na tips para sa Marso na pamamahagi. Una, huwag magpadala ng ibang tao para kumuha ng inyong payout maliban ko. Mayroon kang opisyal na authorization letter na may kalakip na photocopy ng inyong senior citizen at ng ng taong kumukuha para sa inyo. Maraming seniors ang nawalan ng pera dahil may nagbanggap na kamag-anak na kumuha para sa kanila. Pangalawa, alamin ng maaga ang eksaktong oras at lugar ng pamamahagi sa inyong barangay. Karaniwang tinihayag ito ng inyong Oscar o barangay hall. Maaari kayong magtanong sa inyong barangay captain o sa Oscar officer sa inyong lugar. Hindi tulad ng pensyon na nakabase sa petsa ng kapananakan. Ang SOCPEN ay ibinabase sa community-based release. Kaya ang inyong barangay ang pinakatumpak na pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa petsa ng pamamahagi. Pangatlo, magdala ng 2 valid GI. Ang inyong senior citizen at isa pang government-issued GI tulad ng KIF, passport o voter's GI. Bago tayo magtapos, gusto kong bigyan ng espesyal na babala ang mga pamilya ng ating mga seniors. Kung ang inyong magulang o lolo, adlo na ay nakita sa listahan ng SOCPEN, ngunit nagsimula ng makatanggap ng pension kahit kailan. Kahit ilang taon na ang nakaraan, kailangan ninyong i-report ito sa SEDI agad. Alam kong mahirap ang mag-surrender ng benepisyo. Pero ang hindi pag-report ay mas mapanganib. Kapag natuklasan ng FFV sa kanilang periodic review na ang isang beneficiary ay nagsimula ng matatanggap ng pension, titigil ang SOCPEN at posibleng mag-demand ang refund ng naibigay ng pera. Mas mainam ang maging maayos kaysa sa maatasan ng utang. Ang katapatan sa proseso ang nagpoprotekta sa inyo. Mga mahal kong seniors, ang mensahe ko sa inyo ngayon ay simple. Kayo ay may karapatan at ang gobyerno ay may pondo na para sa inyo. Ang FATPU ay nagtanggi ng 51.8 bilyon para sa social pension para sa 2026 at bahagi ng perang iyan ay para sa inyo. Ngunit hindi ito darating sa inyong pintuan kung hindi kayo kumilos. Pumunta sa inyong OSCA. I-update ang inyong records at OGSIS. Gamitin ang inyong senior citizen discounts at VAT exemption. Alamin ang eksaktong araw ng pamamahagi sa inyong barangay ngayong Marso. At higit sa lahat, ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan at kapwa senor na maaaring hindi alam ang mga benepisyong ito. Kayo ay nagtatrabaho ng matagal para sa bansang ito. Ang mga benepisyong ito ay hindi regalo. Ito ay karapatan. Deserve Ilika Regasos update na ayat ng lahat ng sa inyo.